Hi guys, girls, brethren, how are you there? Everything is good? Oh, amen. Shout out na, God is good. Ha? Ulit. Shout out, God is good. Ano nangyayari sa coordination natin? Ulit. God is good. All the time. Yo! Praise the Lord. Yan. Malamig na po ba dyan? Dito rin po, nararamdaman namin ang lamig. Ngayon, giniginaw po ako, baka patayin namin ang aircon. Anyway, God is good. The Lord is doing great things. Last week pala, galing kami sa Calasiao, and it was good, no? Dahil mga kapatiran, puno, walang maupuan. Walang maupuan ng maraming hindi makaupo dahil kulang sa upuan. Kasi kulang nga, madami. At yung church in Pugaro, nakabless din sapagkat ang they've grown. Kung makikita nyo sa Facebook, ang dami na nila, no? Yun pa lang yung mga nakapunta, pero marami pang mga hindi nakapunta. You know? And yung mga kapatid sa Calasiao, they're very kami nga blessed talaga dahil you can see the heart. Yung kilala nyo si brother si Balong, yung PWD natin na kapatid doon, di ba? Okay. Yung mother niya, she ay hindi talaga uma-attend yun. As in, hindi uma-attend. Pero nakita niya yung pagmamahal ng Panginoon, ng mga kapatiran kay Balong. And nakita niya kay Balong na despite of the challenges sa kanyang buhay, siya ay patuloy uma-attend. At kadalasan, mas maaga pa sa mga kapatiran doon. And then, this Sunday, nagulat ako dahil yung mami niya na hindi naman ma-attend before ay ngayon nagsusong, kasama na nagbaback up sa music ministry. So, talaga doon pa lang, I was touched kasi he was encouraged through the life of his son, si Balong. Kaya kung makikita nyo, ano man ang sitwasyon natin, sa mata ng mundo, ay PWD siya. Diba? But, because of his faith, his yung talaga gustong paglilingkod sa Panginoon, ay naka-encourage siya. Kaya God is good. Amen? Well, meron akong tanong sa inyo muna. Anong tawag sa isdang hindi totoo? Fishball. Hitball. Ang tawag sa isda na hindi totoo, artificial. Alam nyo ba na di ba, nag-uuso na yung cloning, mga genetically modified, nakagawa na rin sila ng isda na may lahing insekto. Ang tawag doon, e-fish. Kaya kung nakita kayo lumalangoy na insekto, nakapagkat e-fish yun. Yeah? So what I'd like to share to you today, mga kapatid, I just want to encourage you again. Ang title ko dito ay Smell Fish. Tuyo. Smell fish. I smell something fishy. Okay?
Basahin natin ha, sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Familiar, alam niyo na itong verse na to di ba? Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Sabi diyan, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, sino familiar sa verse na to? Amen. I'm sure lahat tayo familiar dyan. Diba? Since familiar na kayo, close prayer na tayo. Right. So, sabi dyan na tayo parating manalangin. Kung kayo ay nanood ng kung kayo subscriber, you will see. Diba? Ano yun? Yung APT. Always pray and be thankful. Yan. Parati tayong dapat nananalangin. At sabi doon, yung kapayapaan doon kapag ikaw nanalangin ay madaming magagawa ito sa ating buhay. Sabi, it will surpass all understandings and guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So ano nga ba yung peace? Hindi yun yung isda. Okay? Ang peace or peace of God, yan yung kabilang na harmony and calmness of body, mind, and spirit, trusting in the power and grace of God. Okay, mamaya makikita natin, pag di ba familiar tayo na ang isda ay malatsa o may amoy isda, amoy malatsa, o ginagamit na I smell something fishy. Di ba? Kasi later on, we will see na, ganun pala yun. Okay? So now, sabi, ang kapayapaan ng Diyos, ito ay nakukuha sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan at yung grasya ng Diyos sa atin. Okay? Handa pa kayong magtiwala. Amen. Minsan, nagtitiwala tayo sa mga bagay pag nanonood tayo ng mga sa Shopee, nakailang order na ako sa Lazada. Trusted naman kasi mga endorser nila, mga big artista. Diba? Pero sa experience ko, ang dami ko nang na-order doon. Pero hindi dumarating. Diba? So, minsan, hindi ko alam kung bakit gano'n. Siguro, namurahan sa order ko, isang piraso lang kasi minsan, 90 pesos. 50 pesos, siguro din naman yung mag-deliver. Sabi naman, diba, hinihintay pag dumami. But sometimes we put our trust in some things. No, meron pala akong binili rin nga dumating naman. Sa picture kasi parang ganda, laki, goma siya na nilalagay sa hawakan. And then nung dumating, paglaruan din lang pala yun. Hindi pala so, sometimes we trust on things dahil nakita natin, dahil endorse ng isang kilalang tao. But, minsan, o kadalasan sa Diyos mismo, ay nahihirapan tayo magtiwala. Amen. Diba? So, ngayon talaga, titiwala tayo. Si Paul, sinulat niya itong letter na to nung nasa prison siya. Imagine, pag tayo I pray na hindi mangyari, pag tayo ay nasa preso, kung isang tao ay nasa preso, ang kadalasang sinusulat niya is yung ilang araw na siya nandoon. Di ba? Nakikita tayo sa mga wall, may guhit ng sticks. Di ba? Tas 5, tas 10. But si Paul, he was able to write these things to encourage other people pa. Yeah, it's hard. Where did he find this enjoyment, this joy, this peace sa buhay niya? Well, kasi kahit ang sitwasyon ni Paul ay hindi naman kaaya-aya, hindi maganda. Di ba? Nakakita pa rin siya ng inner peace, totoong peace. Di ba? Dahil siya ay marunong magtiwala sa Panginoon. Sabi nga, Paul knew that giving his concerns over to God would result to peace that surpasses all comprehension. Di ba?
because you have entrusted so much your life to God na ikaw ay naging kampante. To the point na kahit anong reasons ang dumating, i-challenge ka, hindi ka nadi-disturb. Kahit yung mga nakakakita sa'yo, nalilito. Teka muna, nasa preso siya. Di ba? Teka muna, parang ganito naman ang kinalalagay niya. Bakit parang ang saya-saya niya? Di ba? It's because you know that you are, because you know you gave your life to God. It's normal na tayo ay maging anxious. It's normal na tayo ay maging troubled sa mga challenges sa buhay. That's normal that you feel it because we're still in the human body. Di ba? Pag ikaw kinurot, maaray ka. Di ba? Pag ikaw pinuri ang guwapo mo, napapagano ka sa buhay mo. It's normal. Di ba? Pero, pag may problema dumarating, ang problema, pagka inalaw mo yung mangyari, tatanda ka. Dadami ang wrinkles sa'yo. Kahit anong gluta ang ilagay mo, kahit anong facial ang ilagay mo, kikita at lalabas pa rin na ikaw ay trouble. Diba? So, we should always remember this. So we have to remember that our God is a supernatural God. Amen. Alright? Kahit anong problema dumarating sa buhay natin, if we know who our God is, what I always remind everyone, hindi ka mababother. Amen. Okay? So we have to learn to trust God because our God is a supernatural God. So no matter what circumstances we have, peace is always available sa atin. We have to take note of that. Don't think na kailangan magbago ang environment natin para maramdaman natin ang kapayapaan. Your environment will not change. Okay? Ang kailangan magbago ay ikaw. You know, akala natin sa physical body ng mga baby, ang nagbabago yung outward kasi yun yung nakikita mo. But before anything happens from the outside, nangyayari ang changes sa loob. Okay? The biological, well, according to my research, when I was researching about the biology of our body, that the baby grows. Yun lang. Okay? Whatever happens sa buhay natin, there is this internal peace na siya nagiging tawag doon, nagiging solid, nagiging rock sa loob natin. Na kahit magulo sa labas, hindi tayo nagugulo. Diba? Kasi with Jesus in us, when you put your trust in Jesus, He's going to guide you, He's going to protect you, He's going to provide. Diba? So, kung ano man ang mga challenges na dumarating, there's no reason to be afraid, there's no reason to be worried, because we put our trust in Jesus. Alright? Kailangan talaga meron tayong matibay na pagtitiwala upang makamta natin ang totoong kapayapaan. Amen. Alright? Ang kapayapaan ay napakahalaga. Kasi yan ang nagtutulong sa ating kalusugan. Kapag walang kapayapaan, everything, para siyang vitamin C, para siyang what we call this, yung pag uminom ka ng vitamin C, yung paglaban sa katawan, yung white blood cells mo, yung resistance mo. Yan. Alright? Yan ay dumarating talaga. So our fear can be displaced as we focus our hearts and eyes upon the Lord. Okay? Kasi talagang meron yan. But, may mga fear yan, may mga challenges. But if every time we focus to God, teka muna. Diba? Meron kang mararamdaman na kapayapaan if we learn to focus. Eh, kaya mo mag-focus kay Lord. You know, when you focus, you fixate.
Ibig sabihin, kung saan ka nakafocus, doon naglalakin ang mata, ang isip, even your physical body. Amen. So that's the power of your of focus. So if we focus on who our God is, like what I said, He is a supernatural God. Ano yung may supernatural? Ibig sabihin ito, it defies the law of physics. It defies the law of gravity. It defies the law of this world. It defies the law of the universe. Okay? Right now, pwede ang science can explain kung bakit hindi nag-uupugan ng mga planeta, kung bakit tayo in order ngayon ang bansa natin or ang mundo, you know. But behind that science is the supernatural power of the Lord. Because pag nawala ang supernatural power ng God, kahit anong science ang meron dyan, hindi magpa-function yan. Do you understand? Yes, sir. Amen. So, if you can really absorb the meaning of that supernatural, wow, and then you choose, okay, sabi ito sir, ang peace dumarating kapag pinili natin. Okay? Ang kapayapaan ay dumarating kapag pinili natin na magtiwala sa supernatural God. Amen. Okay? It will not come like parang pag-isip mo, boom, wow, nagkapayapaan na ako. It does not work that way. Di ba? You have to choose every day of your life. You have to choose every day na I will choose to trust sa supernatural God meron tayo ngayon. If you learn to choose to trust the Lord, it will bring what? Resolution sa circumstances natin, sa buhay natin. Pero, sabi, sa kanyang oras at sa kanyang pamamaraan. Okay? Hindi sa pamamaraan mo, hindi sa oras mo. Okay? Let us not pull God to our limitation. Let us not pull God to our time frame. But let us, when we say trusting Him, it means giving everything to Him. Trusting Him. And when you do that, you will experience that peace. Amen. Okay? Don't look at the circumstances. You know God is good. Ano siya ko na to yata nung last Bible study. But God is good kasi you all know naman, di ba, na si Gias joined the pageantry. Yeah. No? Kung mapansin niyo, parati kong nagbabanggit. Kasi it's a miracle. Wow. You know? Dahil, I said last Friday, na sa kagustuhan ni Gia makapasok sa pageantry, we have spoken to people that who might help her, who might be able to help her. But they always say one thing. She is cute. No. Cannot. Diba? And talagang in her face, maliit siya, di siya pwede. You know? But then, we just kept on declaring. You know, God is good kasi we're always declaring na a person, the Lord will bring a person who would trust you na you can do it. And Amen. then God connected everything and now she is kasama sa Mr. and Miss Philippine Youth. Amen. Dahil Mr. and Miss Philippine Youth, ako po yung Mr. doon sa Malibu po ako. Pero hindi ako natanggap. And she's representing the Filipino community in Hong Kong. Wow. Amen. Under Sister Tere. Yeah, so, you know, when we, gagamitin ko na ng example, when hindi namin alam yung pinasok namin
dito. It's different sa showbiz and yung different yung life ng pageantry. So there's a lot of new news, new information, but we just learn to trust God. Amen. And kasi syempre, pag nalaman ninyo yung mga kailangan ma-achieve, kailangan marating, kailangan gawin, overwhelming. And in our capacity as newbies dito, it's really hard. But then, what we have learned is just to apply that peace of God. Amen. Supernatural. There's a lot of things na talagang hindi mo akalain. To the point na, I don't know kung nakita nyo rin yung mayroong mga posts sige the other day, yung mga photo shoot. That was officially done for her by the official photographer ng Binibining Pilipinas. Wow. Yes. And talagang, and the good thing dahil nakakwentuhan, kasi close na kami nung photographer. I just found out that he's also a born-again Christian. Wow. Amen. Marami na mga celebrities at talagang nasa Panginoon. Kumbaga, they trust the Lord. Kahit hindi kami bibigyan ng discount, I know God is good. Dahil kahit isipin mo, Christian ba yan? O di yan Christian. But then, with our conversation, he is a believer. He goes to church as well. But yeah, these things are happening. These things are happening na parang imposible in our capacity, kumbaga sa level, sino ba si Gia para mapicturean ng isang tanggapin ang pagpipicture kay Gia. But then God is really bringing people, connecting. Amen. So, nakita namin na talagang kung kakargahin mo, it's hard. But then, we just learn to trust the Lord. Amen. We chose to trust our supernatural God. Amen. And then there's peace. Diba? There's peace. And you know what happens? Sabi ko nga, kapag tayo ay nagtiwala at nagkaroon ng kapayapaan sa atin, alam niyo po, tayo ay makakamuhi. Amen. Sabi sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14, but thank be to God who is in Christ, always leads us in triumphal procession, and through us spreads the fragrance of the knowledge of Him everywhere. Because tayo ay nagpapalit sa Panginoon, we have learned to trust Him. Tayo ay kasamang nagmamarcha, dala ang tagumpay, at dahil doon umaalingaw-ngaw ang halimuyak ng supernatural God natin. Amen. You know, when you choose to trust and apply and experience that peace, good fragrance comes out of you. Alright? Kasi kung saan ka pa natin nakababad, yun ang magiging ang mo. Naniniwala pa kayo doon? Amen. Diba? Pag prito ka ng tuyo, anong amoy mo? Yes. I remember nung bago kami sa Pengchao, sakay kami ng ferry, nung mga bagito pa kami sa ferry, di ba? Bago ka sumakay, mga perfume ang amoy namin, pagtawid, amoy white flower na kami. Dahil mga mabilo, di ba? Dahil natutunan namin yon, medyo nahihilo pa, hindi na kami nag-spray ng pabango pagkatapos na lang. Dahil talagang puro white flower pa ang amoy. Di ba? But kung saan ka nakababad, yun ang magiging alinaw-ngaw ng ating halimuyak. So, that's why, if we are learning to trust, ang picture ng trusting God is not just parang, ang picture natin, binigay lang, hinantog lang. No, ang picture natin, when we trust God, kung nakikita yung mga pictures, pag nagsasalita si Jesus, mga nakaupo sa sahig, pero nakaganon sa dibdib ng Panginoon. No, talaga nakapasat ka. Nakita niyo, si Lord nakaupo sa upuan, kasi ikaw nakikinig,
nakaganon ka sa tuhod ng Lord. Yung iba nakaganon. Di ba? Ang isang picture naman, as ikaw naman ay nag-piggyback ride sa likod ng Panginoon. You are always there. You just trusted everything. Amen. When you have done that, kung saan man maglakad si Lord, kung ikaw man ang nakausap sa gilid niya, kung ano man ang kwento ng Diyos, kasama ka niya. Amen. You have that peace. And because of that peace, you are emitting this aura, emitting this scent of glory that everyone can sense, everyone can smell. And when they see you, this is talagang kay Lord. Every time we encounter people, there is this like, there is this something na parang catch, may kakaiba sa mga tao. Because you learn to really just connect to God and trust God. Amen. Kaya kapatid, alam niyo po, ang buhay natin, talaga, what I always say, we are going to experience a lot. That experience is good. That challenges is good. Huwag natin takasan ang mga challenges na yan. Amen. Okay? Because pag tinakasan natin ang challenge na yan, hindi natin mapapractice na magtiwala sa Panginoon. Amen. All we have to do right now is trust the supernatural God that we serve. Can we do that? Amen. Idadisect natin ng konti. Always remind yourself what is supernatural. Ibig sabihin, ang Diyos na sinasamba natin, na supernatural God, ay hindi bounded ng anything. Do you believe that? Amen. It can defy anything. If God decides, if God says so, it will happen. Amen. That's the God I choose to trust. Amen. That's the God who was able to walk on water. Amen. Amen. That's the God who divided the sea. Amen. That's the God who stopped yung ikot ng mundo. Kaya, di ba? Kaya parang humaba yung araw ngayon, humaba yung tubig. That's the God that I trust. And when you do that, when we learn to do that, wow, you will experience tremendous peace. Gusto niyo ba ng totoong kapayapaan? Amen. Di ba? Wow, when you do that, you will even look younger. Sino gustong bumata? Amen. Sino gustong mabawasan ng wrinkles? Amen. Yung mga marka ng tigawan, baka hindi na. Yung wrinkles lang, pinag-iisama natin. Di ba? If you do that, wow. Sino gustong magkaroon ng healthy heart? Amen. Healthy digestion. Alam niyo ba, pagka-stress tayo, hindi nagiging maganda ang digestion natin. Yes. Di ba? Who likes to have healthy lungs? Amen. Amen. You see, alam niyo ba, pag-stress tayo, ang hininga natin, fast-paced. So, para kang, nahihirapan ng puso, ang baga. But if we are, kaya nga, di ba, pag na-stress, sabi, hinga ng malalim at dahan-dahan. Kasi you want to slow down the pump ng heart and ng lungs. Pag may kapayapaan ka, wow, everything is smooth. Amen. You're like lying on an inflated bed, floating sa swimming pool. Naka-shades, naka-bathing suit. Ako hindi Sa babae, bathing suit. Sa lalaki, suit class. At uminom ka ng tropical drinks. Wow. Diba? Naranasan niyo ba yun? No. Sa bathtub. Pagka gusto niyo try sa bathtub ng mga But if we do that, everything will be okay. Then, lalabas ang halimuya. Pag sinabing halimuya, iba kasi yung nakikita. Alright? Iba yung nakikita. Pag nakikita kasi, it's something in outside part. But when you smell it, it has an effect sa'yo. Alam niyo ba yung appetite? Nakakatulong ang appetite
Nakakatulong ang appetite natin. Ang set natin sa appetite. Okay. Baliktad kasi. Nakakatulong yung appetite, yung scent ay nakakatulong sa appetite natin. Okay? So, sometimes, hindi mo naman kailangan mag-share verbally. Wala kang opportunity to do that. But if they see that peace, they smell that sense of God sa'yo, wow. Amen? Okay po ba, mga kapatid? Amen. Kaya again, God is good. All the Sa buhay time. natin, sa buhay natin, apply lang natin ang mga naririnig natin every Sunday. Amen. Okay? Apply natin lahat ng mga nakikita natin, naririnig natin sa mga nag-share. Do it day by day. Don't rush it. Okay? Hindi maganda ang rush. Okay? Just do it step by step. Pray, and then makikita nyo, wow, this is how good my God is. Na-experience nyo. Amen. Okay po ba? Amen. So, anyway, let me pray for you first before we go. Okay po? Tayo po ay po at manalangin. Panginoon, maraming salamat sa maagang ito. I know, Lord, that you have a purpose why we are all here today, able to hear your word. Bless us. May we experience you more and more. May we learn, Lord, to choose to trust you. May we learn, Lord, to have that, to choose to have that peace in our hearts and in our mind. And Lord, may we become an instrument, Lord, to others. Lord, that our life will be a scent, Lord of glory na nagagaling sa iyo. Maraming salamat. And again, Lord, to you all the glory. To you all the honor. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless po. And by the way, please pray po. Tonight is the preliminary night. Bye-bye. In behalf of the Gonzales Production, this is our team. Hello. Hello family, mom, dad, and guys. Happy we miss